Hi mga mi, samahan nyo naman kami sa aming panibagong ganap ngayong araw. Kakarating lang nitong aking asawa galing sa pamamasada at ayan, tuwang-tuwa yung kambal nang makita nila yung papa nila. Kapit na nga agad itong si Baby ayon sa papa niya at gusto na nga magpakarga. Yan talaga yung kambal kapag dumating na yung papa nila, diretso magpapabuhat talaga agad yung dalawa. Naman eto, bago kami matulog, lilinisan ko muna itong kwarto namin. Pero nagustuhan ko din talaga itong bagong setup ng tulugan namin. Mas safe na kasi siya sa mga bata, mas maaliwalas, tapos hindi na rin siya masyadong mainit sa pakiramdam. At may sumulpot pa ng dalawang batang nanggugulo sa akin. Na lang din talaga, meron kami nabili dating playmat ng kambal. So ayun, perfect na perfect siya. Pang sapin muna sa sahig namin bago yung pinaka-foam namin na higaan. Nga din pala sa mga nagtatanong kung saan namin nabili yun, ay dito lang po sa mall sa amin. Nakaalala ko, 1,300 yata yun namin yung nabili. Forward tayo. So bali, eto nga pala yung setup ng higaan namin kapag ka matutulog na kami. Ayan. Diyan matutulog yung papa nila. Tapos kami ng mga bata, diyan kami matutulog. Diyan sa malaking foam. Bukasan naman, mga bandang hapon, finally napapayag ko na nga itong aking asawa na maligo nga kami ng dagat. 2 days ko na rin kasi siyang kinukulit na maligo nga kami ng dagat. Hindi ko nga alam kung bakit gusto ko talagang maligo ng dagat. Rin siguro matagal-tagal na rin na hindi na kami nakakapag-banding ulit dito. Ito nga si Baby Ian, tuwang-tuwa siya nung makakita na nga siya ng dagat. Yan naman tong batang to ay napakamahilig talaga nitong maligo sa tubig. Yun, at pumunta nga kami dito, wala talagang kadala-dalang kahit anong pagkain. At tapos lang din kasi namin magpananghalian. Tapos yung babaonin sana namin kamote, hindi na umabot sa dagat kasi sa bahay palang ubos na. Hindi na lang din talaga kami bumili ng pagkain pa kasi busog na busog din naman talaga yung mga bata. So, saglit lang din kasi kami maliligo. Gawa ng sabi ng asawa ko, mamamasada nga din daw siya pagkatapos namin dyan. Kasi siya nakapamasada ng umaga. Gawa ng hinayaan niya muna ako matulog at makapagpahinga. So nga at na-amaze nga ako dito sa kambal namin dahil hindi talaga sila natatakot sa tubig. Pero nakakapagpagaan din talaga ng pakiramdam kapag ka-stress tayo tapos may ganitong banding tayo kasama ng pamilya natin. Baga simpleng ganap lang, at least nakalabas tayo ng bahay, nakapag-banding sa mga bata. Kasi aminin natin, nakakabagot din talaga yung palaging nasa bahay lang tayo. Bumili nga pala kami ng taho. Ayun nga lang, hindi namin nagustuhan yung lasa since amoy sunog tapos malamig na rin. Kasi Baby Ayon, napaka-cute niya dyan tignan. Tapos eto namang asawa ko, nagpapakitang gilas. Videohan ko nga daw siya at lalangoy nga daw siya. Alap nga siya agad ng Ate Megan at Kuya Zaiden at ayun, nagulat pa nga yung dalawa. Ayun nga, nang mauwi na kami sa bahay pagkatapos kong maligo, eto at nagsaing na rin ako para sa hapunan namin. Yung kambal naman namin, ayun, nasa kwarto na at mahimbing na yung pagkakatulog nila. So, gumayak na ako para sa hapunan namin para pagkagising na rin ng kambal, makakakain na rin sila agad. Si Megan naman at Kuya Zaiden, hindi sila natulog, kaya ayun, inutusan ko na lang magtapo ng basura. Yung plastic lang naman yun na maliit. Tapos eto, kinuha ko na rin itong isda para sa hapunan namin. Pritong tilapia na lang din yung lulutuin ko dahil ayan na lang din talaga yung stock sa freezer namin. Pag may mesa namin, ang dabing mga bagay na nakakalat, kaya ayan at niligpit ko na rin. Tingnan nga rin ito sila Ate Megan at Kuya Zaiden at nagpaalam nga sa akin itong dalawa na pupunta nga daw sila sa bahay ng kanilang pinsan. Talagang kapaguran ng mga batang yun, kahit sa hapon ang hirap nila patulugin. Habang hinihintay kong lumambot na yung isda, eto at nagwalis-walis na rin ako dito sa sahig namin. Ang asawa ko naman, ayun, pagkatapos niyang maligo, gumayak na agad para makapamasada na rin. Eto at nagmap na rin ako sa sahig namin para mabawas-bawasan na rin yung langaw. Kung dito lang ba sa amin, pero napapansin ko talaga parang dumarami yung langaw. Yun, maya-maya nga din, nagising na nga din itong si Baby Ayo. Binuhat ko na lang din dahil ayaw pa niyang magpababa. Magluluto pa rin ako ng ulam namin kasi mas mahirap na rin kung kumilos na ako kung nagising na rin itong si Baby Ian. Kasi dalawa na sila magpakarga sa akin, edi lalong hindi ako makakapagluto ng hapunan namin. Ito nga si Baby Ian, mahimbing na mahimbing yung pagkakatulog, pati si Kuya Zaiden at ayan, binabantayan sila ng Ate Megan nila. Ganito din ba ang refrigerator ninyo na kailangan i-monitor yung tubig sa likod kung puno na ba? Mas napapadali na sa akin ang pag-urong nitong refrigerator namin dahil meron na itong movable ref stand. Sobrang tibay nito at kayang-kaya nito hanggang 200 kg. Yun na lang, may nakita akong video about sa ganito kasi minsan ako lang mag-isa sa bahay at hindi ko din talaga kayang buhatin yung refrigerator namin. Sura pala nitong mga parts na kailangan i-assemble, masasabi mo na talagang matibay. Katuwa nga rin kasi meron silang pa-freebies na screwdriver at tape measure. Ring pwede rin ang movable stand na to sa mga aircon at washing machine. Pero meron na rin kasamang manual pero napakadali lang din naman i-assemble nito. Nakauna mong kailangan gawin, sukatin mo muna yung appliances na ipapatong nyo sa movable stand. No worries kasi adjustable din naman ang movable stand na yan. Napakadali lang din naman i-assemble, sundan nyo lang yung instruction. Tapos lagyan nyo na rin yung mga non-slip rubber dyan sa mga gilid. Tapos bawat gilid, meron pang kasamang balance indicator para alam mo kung plastada na ba yung pagkakalagay. So ganito pala yung magiging itsura niya pagkatapos. Tapos eto namang gulong niya, rotating 360 degrees. Ilalak na rin yan para hindi na siya gumulong. Ito na, tinilagay na namin itong aming refrigerator
refrigerator. So papadali na ang pag-urong nitong ref namin at paglinis sa ilalim tapos pagkuha na rin sa tubig. Baka importante pa man din na makuha talaga namin yan lalo na kapag kapapuno na. For isa din talaga to sa pinaka the best na budol ko. Kung gusto mo rin mami na bumili ng ganito, meron akong ilalagay na link sa comment section.